Sinubaybayan po ng GMA News ang paggarahe ng mga bus sa isang terminal sa Quezon City. Inalam ng aming team kung chinecheck ba ng operator ang kondisyon ng kanilang mga bus bago muling i-dispatch. By live report si Mav Gonzalez. Mav, anong nakita mo? Ivan, dahil nga dun sa sunod-sunod na bus accidents, mas naging mabusisi raw ang maintenance checks ng mga bus operators. Sa bawat biyahe ng isang bus, buhay at kaligtasan ng mga pasahero ang nakasalalay. Kaya naman iba yung pag-iingat daw ang ginagawa ng mga operator para siguruhin nasa kondisyon ang mga bus nila. Inabutan namin ng maintenance work sa isang bus terminal sa Novaliches, Quezon City kagabi. Kakagarahe pa lang ng mga bus. Matapos igarahe, sinecheck ang kondisyon nito, partikular na ang gulong at preno. Nililinis din ang loob ng sasakyan. Napaka-importante po yan, ma'am, kasi diyan po nakasalalay yung mga ating mga pasahero. So kailangan, ma'am, na-check po talaga yung preno. Hindi lang po yung preno, lahat-lahat po, pati yung gulong, pati na rin po yung driver. Dapat po napagsasabihan sila na kailangan talaga nag-iingat po parati bawat biyahe ho nila. Bago i-dispatch ang mga bus alas 4 ng madaling araw, dumadaan ang mga ito sa isa pang pagsusuri. Pagka umaga, siyempre kailangan yung yung tubig, yung makina, yung langis, tinitingnan yan. Tapos iniikot ho namin dyan, sinisilip kung merong problema sa gulong o kaya sa preno. Pagkatapos checkin yan, saka na namin pinalalabas yan, pinababiyahe pag okay siya. Bago namin palabasin ang bus, kailangan kondisyon ng sasakyan. Preno raw ang karaniwang nasisira sa mga bus. Sakaling magkaaberya sa kalsada, alam naman daw ng mga drivers na kailangang itabi ang bus sa emergency bay at tumawag sa opisina para maserbisyohan sila ng mga mekaniko. 3 hanggang 4 na ikot ang mga bus sa isang araw at tinitignan ang kondisyon nito tuwing umiikot sila sa Novaliches terminal nila. May bukod na general check-up pa tuwing number coding ang mga bus. Dito, kasama na ang change oil at paglilinis ng tambucho. Mabuti rin daw ito para napapahinga ang bus. Ngunit hindi lang sa sasakyan maingat dapat ang mga operator, kundi pati na rin sa mga driver mismo. Bago po namin talaga silang tanggapin, meron po muna po kaming tinatawag na yung sinisi-CI po namin sila sa ibang kumpanya. Sa driver's orientation, na-orient na po sila ron. Tapos bago po sila talaga makapag-handle po ng bus, meron po silang 3 days apprentice. So kahit meron po silang experience na po sa ibang bus company, kailangan po silang mag-undergo sa 3 days apprentice po namin. Mahigit 50 bus biyaheng Baclaran ang ino-operate ng pamilya ni Larry. Hindi naman 24 oras ang biyahe ng kanilang mga bus, kaya nakakapagpahinga rin ang mga driver. Nakakapanatag ito ng loob, lalo pat sa bawat sakay natin ng bus, ginagawa natin silang tsuper ng ating buhay. Ivan, 15-minute intervals ang labas ng mga bus mula dito sa terminal sa Novaliches. At pagkatapos nga nun ay talagang nagkakaroon pa ng double checking. Sabi nga nung mga bus operators, medyo mabusisi, pero para sa kaligtasan naman ito ng mga pasahero, pati na rin ng mga empleyado nila. Ivan? Mav, yan ba'y ginagawa ngayon lang o matagal na? Ayon dito sa kumpanyang nakausap natin, no, Ivan, talagang ever since daw, 40 years ago para nung simula ang operation ng kanilang bus companies, talaga raw chinecheck na nila yung mga sasakyan dun sa paggarahe, pati na rin bago i-dispatch. Kasi gusto rin daw nila to para maiwasan. Kasi syempre nga naman, pag nasira, nag-aaberya yung kanilang mga bus, gastos rin sa kanila yan. At saka masama nga naman sa reputasyon kung magkaroon ng injuries, nagkaroon ng kamatayan o damage to property dahil sa kumpanya nila. Ivan? Talk about reputation, yung bus company ba na yan ay na-involve na sa isang major accident, Mav? Sorry, Ivan? Yung bus company na pinuntahan mo, yan ba na-involve na sa isang major accident? According dun sa nakausap natin na taga dun nga sa kumpanya, no, wala pa naman silang major accident na nasamahan. Ngunit meron silang mga pangilan-ngilan, yung mga na-flatan ng gulong, natanggalan ng gulong, na nandun lang wala namang nasaktan. Talagang nagkaroon naman daw ng preventive measures na serbisyo na agad ng mga mekaniko, kaya hindi naman nagkaroon ng malaking damage. Ivan? The reason I asked, kasi ngayon, parang dahil nga sa nangyari sa Don Mariano, hindi masyado maganda ang image ng mga bus companies at gayon din ng mga bus drivers. Ano naman reaksyon nila doon sa nangyari sa Don Mariano?
Ivan, dito sa nakaraang 2 gabi, no, meron akong mga bus drivers na nakausap at ayon sa kanila, talagang natakot din daw sila. Isang reminder daw para sa kanila yung nangyari doon sa Don Mariano bus. Pero talaga namang nasa driver naman daw yan dahil yung isang ang nakausap ko, 20 years na siyang bus driver at sinasabi niya na talagang tuwing pumapasada siya, isinasa-isip niya muna yung kaligtasan ng mga pasahero niya dahil pagka nga naman naging careless siya, hindi lang yung pasahero, kundi pati buhay niya may lalagay doon sa alanganin. Ivan? Mav, maraming salamat.